Ayan. Good morning mga idol. Muli po tayo nagbabalik upang sa loob ng may sandali, muli niyo ako samahan dito sa ating programa. Pero mga idol, sama kayong panig ng ating bansa naroon, naway nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. At siyempre mga idol, hindi ko mababanggit sa isa inyong mga pangalan, ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga. Pero ang paksa ng ating tatalakayin ay tungkol sa mga napapanahong issue dito sa ating mga napapanood sa social media. Alam niyo mga idol, meron akong napanood sa social media na kapwa natin vlogger tungkol sa sistema na naging topic ng kanilang talakayan yata ay tungkol sa ating Panginoong Diyos na ang sabi kasi nung kapwa nating vlogger, ang ating daw Panginoong Diyos ay mamamatay tao. At ito ay kanyang tinututulan. Bakit daw binabastos ang ating Panginoong Diyos at sinasabihang mamamatay tao? Pero mga idol, kung susuriin natin ang Biblia, walang nalalabag yung kapwa natin vlogger na nagsabi na ang ating Panginoong Diyos ay mamamatay tao. Totoo na ang ating Panginoong Diyos ay mapagpakumbaba, pag-ibig, higit sa lahat, banal, at makatuwiran. At siya nga, ang layunin niya sa kanyang mga nilalang ay maligtas sa araw ng paghuhukom na kanyang itinakda. Pero speaking about mamamatay tao, wala pong nalabag ang ating kapwa vlogger sa kanyang sinabi na ang ating Panginoong Diyos ay mamamatay tao. Bakit? May batayan ba sa Biblia yung sinabi ng vlogger na yon ng ating Panginoong Diyos mamamatay tao? Totoo, may batayan. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang Diyos ay banal, at ang Diyos ay makatuwiran. Pero meron siyang mga kautusan at tuntunin na dapat nating sundin na kapag yun ang iyong nadabag, mapapasama ka doon sa sinasabi ng vlogger na papatayin ka ng Diyos. Totoo yun. Ang prueba na ang Diyos ay mamamatay tao nung hukuman niya ang bahang gunaw. Hindi ba nung magkaroon ng bahang gunaw, milyon ang namatay na tao sa buong mundo? Bakit? Nilubog niya sa tubig ang buong mundo. Winakasan niya ang sanlibutan sa pamamagitan ng tubig. At ilan lang ang naligtas. Kung sino lang ang naniwala kay Noe doon sa kanyang sinabi na magkakaroon ng bahang gunaw, yun lang ang naligtas. At karamihan ng hindi naniwala at nanlait pa sa mga ipinangaral ni Noe, yun ang lahat ng nangamatay sa bahang gunaw. Ang tanong, sino ang pumatay? Si Noe o ang ating Panginoong Diyos? Ang ating Panginoon. Bakit? Hindi sila sumunod sa kautusan, bagkos nilabag pa nila at nilait nila yung kautusang ibinigay kay Noe. Kaya, yung binabanggit ng vlogger na ang Diyos mamamatay, may prueba at may batayan sa Biblia. Ano pa ang batayan sa Biblia na ang ating Panginoong Diyos ay pumapatay sa dapat patayin? May binubuhay ang Diyos na dapat buhayin, mayroon din siyang pinapatay na dapat patayin. Sino-sino pa ang mga pinapatay ng Diyos? Pinatay niya sa pamamagitan ng kanyang puot. Nung sunugin niya ang Sodoma at Gomora, ano ang ginamit niya? Apoy. May nakaligtas ba? Wala. Di ba? Ultimo, yung kanyang lingkod na lumingon, naging haliging asin. O, di ba? Ganyan ang ating Panginoong Diyos. Mabait, pero kapag ikaw lumabag sa kanyang kautusan, sigurado, kasama ka sa kanyang lilipulin at papatayin. Kagaya ng ginawa sa panahon ni Noe, nilipol niya ang mga tao
sa panahon ng Sodoma at Gomora, nilipol din niya ang mga tao. Bukod pa riyan, may individual ba siyang nilipol? Meron. Kaya nga, ang kaisahan ng iglesia, mga idol, nakakatakot yan kapag ikaw isang miyembro ng iglesia at hindi ka nakipagkaisa sa itinakda ng kaisahan. Anong preba? Noong panahon ni Sapphira at sa kanyang asawang si Ananias, may kaisahan sila noon tungkol sa sistema ng kanilang pananampalataya. Yung mag-asawa na sumalungat at sumalisi sa pagkakaisa, panahon ng mga apostol, ang tanong, pinatay ng Diyos o hindi? Pinatay. Bakit? Ay naglingid sila sa isang bahagi ng kanilang pinagkaisahan. Di ba? Kaya ang kaisahan ng iglesia, mga idol, kung ikaw isang tunay na iglesia, hindi ka man lipulin agad ng Diyos sa panahon natin ngayon, darating yan na pagbabayaran mo yung ginawa mo. Di ba? Maliban na, humingi ka ng tawad at pinatawad ka niya bago dumating ang paghuhukom. Sa panahon natin ngayon, lahat na nagkakasala, hindi pa niya lilipulin. Meron siyang itinakdang araw ng paghuhukom. Yung nga sabi sa Biblia, ang sangkalangitan at ang lupa sa pamamagitan ng gayunding salita, iniingatan talaga niya sa apoy. Kaya mga idol, sa susunod na paghuhukom, apoy talaga ang gagamitin ng Diyos. Bakit? Sa bahang gunaw kasi, alam ng Diyos na darating ang panahon, maraming mga matatalinong tao at makakaimbento ng sasakyan para wag silang malunod o malipod sa bahang gunaw. Kaya hindi na niya uulitin yon. Ang ginamit niya sa panahon ng Sodoma at Gomora, apoy. Ang gagamitin niya ulit sa araw ng paghuhukom na kanyang itinakda, apoy ng kanyang panibugo. Ngayon, tanong, may makakaligtas kaya sa apoy sa araw na yon? Wala. Ano man ang imbentuhin ng tao na sasakyan, panghimpapawid, sasakyan kung pang ilalim o pang saan, pag apoy na, masusupok yan. Sabi nga, masusupok at mapupuglaw sa matinding init ang sangkalangitan. At ang lahat ng nasa langit, nasa impapawid, masusupok yan sa araw na yon. Ikaw pa kaya na nandito lang sa lupa ang hindi masunog? Sabi nga, tawang masusunog. Ngayon, balikan natin yung sinasabi na mamamatay tao ba ang Diyos? Mamamatay. Merong batayan. Hindi natin hinuhusgahan ang Diyos na siya'y mamamatay sapagkat sa Kanya rin nagmula ang paglipol sa mga taong masama. Pumapatay ang Diyos doon sa mga dapat patayin. Bumubuhay ang Diyos at nagpapala doon sa dapat buhayin at pagpalain. Kaya nga sa araw ng paghukom, ang lahat ng maliligtas, pagpapala, walang hanggang buhay. Diba? Eternal life. Doon naman sa mga parusang walang hanggan din. Buhay din sila, pero sa walang hanggang parusa. Pero bago yan, lilipulin mo na ang lahat sa pamamagitan ng apoy. Di ba? Kaya doon sa nag-comment doon sa nagbablog tungkol sa pinaparatangan daw ang Diyos na mamamatay tao, totoo po yun. Walang pag-aalinlangan. Dahil pag sinabi mong hindi mamamatay ang Diyos, hindi mamamatay tao, pabulaanan mo yung bahang gunaw na marami ang nalipol. Pabulaanan mo rin yung Sodoma at Gomora na marami rin ang nalipol. Ito pangatlo, apoy din ang gagamitin ng ating Panginoong Diyos sa darating na araw ng paghuhukom. Pero kung kailan yan, wala nakakaalam, kahit ang anghel sa mga langit, kahit ang anak, ang Diyos lang ang nakakaalam kung kailan yan. Pero, may mga ibinigay na palatandaan ng ating Panginoong Diyos bago dumating yan. At ito ay natutupad sa panahon natin ngayon. Alin yan? Alingaw-ngaw ng digmaan. Di ba? Natutupad. Taggutom. Lilindol sa iba't ibang dako. Di ba? Taghirap. O ngayon, ang tanong, nararanasan ba natin? Nararanasan. Yan ang palatandaan ibinigay ng ating Panginoon Diyos bago niya wakasan ang buong sanlibutan. Di ba? Tama? Kaya nga, mga idol, as sinasabi ko na sa inyo,
hindi mali yung sinabi nung vlogger na yon. Wala siyang nalabag maging sa Biblia. Bakit? Ibinatay lang din niya sa Biblia yung kanyang sinasabi na ang Diyos mamamatay tao. Bakit? Eh di ba siya nga nag-umpisa kung paano lipunin yung mga tao sa bahang gunaw at ang ikalawa sa Sodoma o Gomora. Di ba? Ngayon, itong pangatlo, ang mas nakakatakot. Dito, Chuck, walang makakaligtas maski isa. Kasi, sa araw ng paglipol, sa araw ng paghukom, bababa ang bagong langit at ang bagong Jerusalem, na yun ang tatahanan ng mga mapalad na maliligtas sa araw na yon. Kaya kung ayaw mong mapasama sa paglipol, ang ating Panginoong Diyos, kailangan tuparin mo yung kanyang mga utos. Diba? Tama? Bago niya nilipol ang bahang gunaw, ang mga tao sa bahang gunaw, nagbigay ba siya ng kautusan? At kung paano maliligtas yung mga tao? Nagbigay. Kaya nga lang, ang nilait pa nga nila, yung inutusan ng Diyos, si Noe. Nung gumagawa si Noe ng arko, ano sabi ng mga Diyos? Sira ulo na yan, Magbabaha daw, baba, ay nasa bundok na, tuktok ng bundok, gumawa siya ng arko, yung parang barko. Sinabihan pa si Noe, nasisiraan daw ng ulo. Paano daw aabutin ng baha, bundok na yon. Hindi nila alam nga kasi, lulubog ang buong mundo sa tubig. Kaya nga 70% ng ating mundo, tubig. Tubig. Nalunod ang buong Kaya lang, nung pawiin na niya, pinalutan niya ulit yung mga island para magkaroon ng panibagong nilalang. Di ba? Tama? Ngayon, nung kinayapa na niya lahat, may sumuway na naman. Ano nangyari? Sodoma at Gomora. Apoy. Sinubok niya ang unang tao sa tubig. Alam niyan, darating ang panahon na marami ang makakaimbento ng sasakyang pantubig. Tulad ng mga submarine. Bahain man ang bahain ng Diyos ang buong mundo, nasa submarine ka, maepektuhan ka ba? Hindi, di ba? Pwede pa yung barko. Yung barko nga lang, huwag lang lumubog yun Ligtas ka dun, kagaya nung nangyari sa arko ni Noe. Hindi naman nalubog, di ba? Pero alam ng Diyos, darating ang panahon na yan. Sabi nga sa Biblia, kakaroon ng kakaibang talino ang mga tao. Karunungan. Lalaganap ang karunungan. At isa na nga yan sa itinakda ng Diyos, kaya apoy ang gagamitin niya sa paglipog sa mga tao. Dahil nga, walang makakaligtas sa apoy. Anumang sasakyan uri na gagamitin mo, mapupugnaw yan sa matinding init. Dahil ang init, ang apoy, walang pwedeng hindi malusaw. Kita mo, kahit gano'ng katigas ang bakal kapag ginamitan ng acetylene, lusaw. Diba? Kaya nga yan, ang gagamitin ng ating Panginoon Diyos sa araw ng paghukom. Ngayon, doon sa tanong ulit, ang Diyos ba mamamatay? Mamamatay. May prueba sa Biblia. Nabanggit ko na nga, ang Diyos bumubuhay doon sa dapat buhayin at pinagpapala yung dapat pagpalain. Pinupuksa niya at nililipol niya yung dapat lipulin. Hindi nga lang pagpatay ang binanggit niya ron, paglipol. Mas malupit. Pag sinabing lipol, watch out. Di ba? Kaya doon sa nag-comment doon sa vlog ng kapatid na inaano niya, bakit daw pinaparatangan ng Diyos na mamamatay tao, nasa Biblia naman Hindi naman nagparating yung kapatid nung wala sa Biblia. Tulad ng tinatalakay natin ngayon. Sinasabi ko, ang Diyos mamamatay tao. Pinapatay niya yung dapat patayin. Binubuhay niya yung dapat buhayin. Di ba? Kaya nga, para wag ka mapasama doon sa kanyang lilipulin, anong dapat? Sundin mo at tuparin yung kanyang mga kautusan. Di ba? Tama mga idol? Ganyan. Kaya huwag kayo basta-basta paparatangan ng Diyos paparatangan daw ang Diyos. Mahirap magparatang ka mga idol kung wala kang batayan. Maging sa batas ng tao, paparatangan ng isang tao nang wala kang batayan, pwede kang idimanda, pwede kang makasuhan. Wala kang sapat na ebidensya Pero kahit magparatang ka doon sa tao, kung merong ebidensya at sapat para iparatang sa kanya, hindi ka pwedeng kasuhan.
Bakit? Lalo na kinasuhan na siya doon sa gusto mong iparatang sa kanya. O, katulad ni Ginoong Epifanio Labrador. O, pinaparatangan siya na siya pwedeng kasuhan ng libel, pwedeng kasuhan ng unjust vexation, maraming pwedeng ikaso sa kanya dahil yung ginagawa niyang pagpaparatang sa iglesia. Yung kanyang ginagawang paratang, yun ang walang batayan, na pwede siyang makulong. Pero magpaparatang ka sa kanino man tao o kanino mang reliyon na meron kang ebidensya, ipatawag ka man sa batas, kasuhan ka man, meron kang may papakita. Di ba? Na pwedeng magsalba sa'yo. O, Diyos, paparatangan mong mamamatay tao. Meron kang ebidensya, bakit? Ginamit na nga niya yung ipinaparatang mo sa kanya, ginawa na nga niya nilipol niya sa pamamagitan ng bahang gunaw yung mga unang nilalang. O, pangalawa, nilipol niya ulit sa pamamagitan naman ng apoy. Ito yung pangatlo. Nilipulin niya ulit ang mga tao sa pamamagitan din ng apoy ng kanyang panibugo. Dinugtungan pa nga apoy ng kanyang panibugo. Bakit? Alam naman natin, sa panahon natin ngayon, di ba, naghahanap na rin ang lahat ng uri ng kasamaan. At nakalagay nga sa Biblia, lalamig ang pag-ibig ng tao sa Diyos. At nangyayari yan. Marami na mga tao ngayon na nakakalimot sa ating Panginoong Diyos. Kaya katakataka ba na muli niyang lipulin sa pamamagitan ng apoy ang buong sanlibutan? Hindi. Hindi. Sabi nga, sisigaw ng kalagim-lagim ang makapangyarihan tao sa araw na yon. At sa araw na yon, ang sabi nga, tatakbo ng paro at parito ang mga tao, mga lilito. May binigay ba siya palatandaan na magaganap yon? Meron. At lahat nagaganap na. Yun nga, binanggit na nga, magkakaroon ng digmaan, alingaw-ngaw ng digmaan. Kaharian, laban sa kaharian, titindig ang bansa, laban sa bansa. Nangyayari o hindi? Nangyayari. O, yan ang mga palatandaan na binigay ng ating Panginoong Diyos bago niya wakasan ang buong sanlibutan. Meron nga nagsasabi dyan, hindi na raw gagawin ng Diyos yun. Dahil nga, ang Diyos pag-ibig. Totoo yun, ang Diyos pag-ibig. Makatarungan. O. Pero, doon sa mga masuwayin, nawawala ang pag-ibig ng Diyos. O, kasi nga, binigyan na niya yung dapat na sundin ng tao Kumbaga, ginawa niya yung para sa kanya, gawin mo naman yung para sa'yo. O, di ba? Pagkatapos sasabihin mo, malupit ang Diyos. Mabait ang Diyos. Makatiwiran. Kaya nga, maghuhukom siya O, di ba? At sa araw na yon, sabi nga, ang sangkalangitan, ang lupa at ang sangkalangitan, mapupugnaw sa matinding init. O, ang tanong, may makakaligtas? Wala. Doon nga lang sa Bahanguna, wala nakaligtas Pero kung matalino ng mga tao noon, baka, kung na-invento ng mga submarine, marami maliligtas. Kaya nga bago lumaganap ang karunungan ng tao, ginawa na ng Ama, nilipol na sa pamamagitan ng tubig. Dahil hindi pa alam ng tao, inventuhin yung mga sasakyang pang tubig. Si Noe pa lang ang unang nakagawa ng itinatawag na arka, barko. Wala pang makina yun. Ang umano na doon, tubig lang. O. Kaya sa susunod na paglipol ng Diyos, alam niya lalaganap ng karunungan at katalinuhan ng tao, apoy na ang ginamit niya sa Sodoma at Gomora. Di ba? So, kung meron na marunong umimbento ng mga sasakyan noon, wala rin mangyayari. Sunog din. Lalo sa panahon natin ngayon, naghanap ng karunungan ng tao. Nakakarating na sa buwan at nakakarating ko sa planeta. Di ba? Naghanap na. Kung ano-ano sasakyan ang naiimbento. Pero ang tanong, pwede ba yan sa araw ng paghukom? Wala magagawa yan. Sabi nga ng Diyos, ako ang gagawa, sinong pipigil? Mapipigil ba natin ang araw ng paghukom? Hindi. Sabi niya, aking pinanukala, aking papangyarihin. Aking sinalita, akin namang gagawin. Ang pinakahuli, sabi niya, ako ang gagawa. Sino ang pipigil? Kaya ultimo nga mga diablo
Walang magagawa sa araw ng paghuhukom yan eh. So, ibubulid yan kasama ng mga paparusahan. Siya mismo, hindi na siya makakaalis doon. At lahat ng kapangyarihan ng taglay, invalido na. Wala na ang bisa. So, tatanggalin ng Diyos yun. Babawiin sa kanya lahat ng karangyaan, lahat ng kapangyarihan na pinagkaloob sa kanya para huwag niyang magamit. Pero for the meantime na hindi pa naghuhukom, ang Diablo, makapangyarihan, kayang gawin lahat. Manlilin lang. O sabi nga ni Kristo, sinungaling kayo sa inyong amang Diablo, sapagkat ang inyong ama ay walang katotohanan sa kanya. O, di ba? Ganyan. Kaya mga idol, ha? Doon sa mga hindi naniniwala na darating ang araw ng paghuhukom, mag-isip-isip kayo. Dahil bakit? May pruweba na. Ginawa na niya 2 beses. Tubig at apoy. O pangatlo, apoy pa rin. Dahil alam ng Diyos, lalaganap na ang karunungan ng tao. Yan mga idol, ha? Salamat na marami at sinamahan niyo ako sa maikling kwentuhan natin to. Tinalakay lang naman natin yung napanood natin doon sa kapwa natin vlogger na kapatid din sa iglesia. Pinaparatangan siya nung nag-comment na bakit daw niya pinaparatangan ng Diyos na mamamatay tao o lapastangan daw, paglapastangan daw sa Diyos na paratangan mo na mamamatay tao. Tanggap ng Diyos yun dahil siya ang mismong dumipol doon sa mga taong dapat lipulin. Ang Diyos makatuwiran eh. Hindi naman niya lilipulin sa pamamagitan ng bahanggunaw yung mga tao noon kung nakinig at tumupad sa kanyang mga kautusan. O, di ba? Tama? Eh kaso, kinasangkapan si Noe para ipangaral ang mga kautusan ng Diyos. Anong ginawa ng tao? Inalipos na pa si Noe. Yung binigay na palatandaan bago magbahanggunaw. Ano sabi? Nagtayo sila ng gintong ribulto eh. Ano sabi ni Noe? Kapag nagpawis ng dugo, ang ribultong yan, kaganapan na. Anong ginawa ng mga tao? Ininsulto si Noe. Kumatay na kung anong mga hayop, ipinahid yung dugo doon sa ribulto. Tapos tinawag si Noe. Apo Noe, ayun na. Yung sinasabi mo, kapawis ng dugo, nagpawis na ng dugo. Oh. Ano sabi ni Noe? Tumingala siya sa langit. Naganap na. Pagtalikod lang ni Noe, ano nangyari? May mga kaunti, dumilim na, di ba? Dumilim na sa kalangitan. Oh. Sabay bumuhos na. Inantay lang makasampa si Noe sa ano. Bumuhos na yung ulan. Araw, 40 night and 40 days yan. Sipin mo yun. 40 araw, 40 gabi, walang tigil yung ulan. Paano hindi lulubog ang mundo? Yung 1 linggo nga lang ulan eh. Eh dito sa Metro Manila, marami ng lubog. Nangyari na noon yan, nung nag-uulan ng halos 1 buwan. O, di ba? Eh, pa kaya, 40 night and 40 days. Walang tigil. Buti kung ordinaryong ulan. Eh, buhos talaga eh. O. Yan mga idol, napagkukwentuhan lang naman natin yan dahil nga, sa ayon natin sa gusto, mangyayari yan. O, tinakdanan ng Diyos yan eh. Sabi nga, pagkatapos ng kamatayan ay ang paghukom. Kung paano itinakda ng Diyos sa tao ang kamatayan, ganun din ang araw ng paghukom. Kaya, yung tuligsa nung nag-comment sa content ng kapatid na binabastos daw natin ng Diyos, binabastos daw ng Diyos dahil pinaparatangan mamamatay tao. Brad, kung ikaw man yan, at kapanood mo rin itong video ko, pag-aralan mong maigi kung walang batayan sa Biblia, yung sinasabi namin. So ako, taasan sasabihin ko ang Diyos mamamatay tao doon sa dapat niyang patayin. O, pag-ibig at ang Diyos doon sa mga dapat ibigin at dapat bigyan ng buhay na walang hanggan. Pero doon sa mga masuwayin, tulad nga nung sinabi niya, ang sangkalangitan at ang lupa masusupok sa matinding init, sa apoy ng kanyang panibugo at sa paglipol ng mga taong masama. Di ba? Hindi naman niya lilipulin yung tao kung hindi masama eh. Di ba? Ganun lang yan. Ay, halimbawa, ilagay natin sa normal na kalagayan. Ikaw, Brad,
Ha? Mabait ka. Paunawain ka. Matulungin ka. Ay sinasambahay ka ng tao. May utos pa nga ang Diyos eh. Laitin ka, apihin ka. Huwag mo silang patulan. Apihin ka, huwag mo silang, akong bahala sa kanila. O, di ba? Mabait ang Diyos eh. Pero sabi niya, kung kukunin niya ang iyong buhay, may batas din ang Diyos, kung kukunin niya, sabi niya, ang iyong buhay, patayin mo ang masamang tao sa harapan ko. Di ba? Wala namang karapatan kumuha ng buhay ang kahit sino eh. Ang Diyos lang eh. Pero may kinakasangkapan siya para kunin ang buhay ng isang tao. Kaya nga may mga namamatay sa iba't ibang klase ng pagkamatay eh. Pero sa aksidente. Di ba? Aksidente. Nabangga ng sasakyan o nasagasaan. Ang tanong, yung driver na nakasagasa doon sa tao at namatay yung tao, gusto ba ng driver yun na siya patayin niya yung tao? Hindi. Bakit? Kinasangkapan lang siya ng Diyos. May kinakasangkapan ng Diyos para puksain yung tao. At kung oras na niya para bawiin yung kanyang buhay, may kinakasangkapan siya. Meron naman, natulog lang, hindi na nagising. Di ba? Meron naman, kalagim-lagim ang pagkamatay. Lalo yung mga masasamang tao, kalagim-lagim yung pagkamatay niyan. Di ba? Namamatay sa mga aksidente, sakuna, etc. May kinakasangkapan ng Diyos para bawian ng buhay ang sinumang tao. Kung paano may kinasangkapan ka para magkaroon ka ng buhay, para maging tao ka sa mundo, kinasangkapan ng magulang mo para maging tao ka sa mundo, may kakasangkapan rin din siya para naman bawian ka ng buhay. Ganun mga idol, ang Diyos pag-ibig, maunawain, mabait, lahat, magpakumbaba. Gaya nga na sinabi ng ating Panginoon Kristo. Pag-ibig ang Diyos. Kaya siguro, inisip nung nag-comment, pag-ibig ang Diyos, bakit sasabihin mo mamatay tao? Yun, siguro, hindi niya alam. Ang alam lang niya, pag-ibig ang Diyos. Totoo yun, pag-ibig ang Diyos. Pero, doon sa kanyang dapat, ibigin. Kaya nga, pag-ibig nga ang Diyos, doon sa mga kanyang nilalang na dapat niyang ibigin at pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Pero doon sa mga masuwayin, ayaw sumunod, sabi nga, ang Diyos na ang humahatol. Doon sa mga taong yon. Wala tayong magagawa kapag hinatulan siya ng Diyos. Ganun lang mga idol. Kaya ito, napagkukwentuhan lang naman natin, dahil sa ayaw natin sa gusto mga idol, ang araw ng paghuhukom, darating. Dahil nakikita na yung mga patatandaan. Ang sabi, lalaganap ang karunungan ng tao. Ang mga tao magiging panalo, magiging maibigin sa salapi, kaysa maibigin sa Diyos. Diba? Tama? Ang mga tao ngayon, iba na ang takbo. Mapanganib na ang takbo ng ating mundo. Kaya, sa ayon natin sa gusto, wawakasan niya ito. Isang kakilakilabot na wakas, sabi niya, sa apoy, na itinataang sa araw ng paghuhukom. Pero mga idol, maraming hindi naniniwala dyan. Tanging iglesia lang ni Kristo ang naniniwala na magkakaroon ng paghuhukom sa paglipol sa lahat ng taong masama. Kaya nga nung nakaraang pandemic, kung nagpatuloy ang pandemic, baka, yun nga sabi nung aming tagapangasiwa sa iglesia, pag nagpatuloy ito, baka ito na ang dadatnan ng paghuhukom. Kasi, kung nagpatuloy ang pandemic, alam di ba? Ang buod talaga ng pandemic, iba. Ay, hindi papayag ang Diyos na pati kanyang mga hinirang madamay sa kalukuhan. Kaya sabi ng ka-Eduardo maghanda kayo mga kapatid. Hindi natin alam, sabi niya. Baka ang pandemic na ito na,
ang datnan ng paghuhukom, kawakasan. Kasi, marami na napipirwisyo, di ba, nung panahon ng pandemic? Oh. Kaninong kagagawan nyo? Sa tao. Tao lang ang may gusto nun. Dahil may balak pala sila na sakupin ang buong mundo. Dinaan sa pandemic. Oh. Sipin mo COVID Yung pala definition yan, trangkaso lang. Di ba? Kaya nung matauhan na ang mga bansa tungkol sa sistema, di ba, kumalas. Sipin mo, pati iglesia nun, naepektuhan na sa pandemic na yan, no? At ang masama niyan, pati yung mga pagsamba, naepektuhan na. Di ba? Mga simbahan ng kung anong mga religion, sarado. Online. Online na, magsasamba kayo, online. Kami nga sa iglesia, sumasamba kami sa sarili-sariling sambahayan na lang. Isa pa nga ako sa naging tagabasa ng leksyon sa araw ng pagsamba. Dahil idinao sa pagsamba sa lugar namin. Kung ilang kaming mga kapatid na nakapaligid sa lugar na yan, titipunin niya sa araw ng pagsamba. May maghahatid ng leksyon kung sino ang pangulo ng sambahayan. Siya magbabasa ng leksyon. Isa ako sa pangulo ng sambahayan. Dinadaos yung pagsamba sa bahay namin. Sipin mo yung kapilya sarado, walang pakinabang. Bakit? Bawal. Ako mismo nakapag-isip nun, hindi na maganda to. Pagkapag pinagbawalan na ang pagsamba, hindi na yan sa Diyos. Marahil, napansin ng Diyos na gano'n na nangyayari, inihayag nun niya. At hindi papayag ang Diyos na gano'n. Na mahadlangan na ang pagsamba ng kanyang mga inirang. Kaya nga merong kapatid na nag-comment panahon ng pandemic yun Susunod muna kami sa Diyos bago sa tao. Tama yung sabi ng kapatid na yun, kung sino man yun. Nakalagay sa Biblia yan Sumunod ka muna sa Diyos bago sa tao. Kaya nga sabi nung tagapamahala namin, mga kapatid, magsipaghanda na kayo. Baka ito na ang hudyat ng paghuhukom. Dito na tayo datnan. Kasi nga pandemic nasisikil na ang karapatan ng bawat tao nung panahon ng pandemic. Di ba? Foreign policy na sinusunod natin sa bansa natin. Ano yung foreign policy? Yung kautusan ng WHO. Dahil pandemic. Ngayon, pag-usapan yung Sibirenia. Sinuko ba natin yung Sibirenia natin? Sinuko. Sinuko natin. Bakit? Ay sabi nga ni Gwen Garcia sa kanyang mga talumpati. Ako sabi niya, walang nalabag sa ating konstitusyon, pero kayo, marami. Di ba? Bakit? Hindi na nga nasusunod yung batas natin ng panahong pandemic Wala tayong sariling batas. Tinapakan na nga, sabi ni Gwen, tinapakan nyo na. Ano nasusunod? Foreign policy. Ano ba yon? Social distancing. Face mask. Bukod pa sa face mask, mobile pa nga tayo, may face shield pa. Ano pa yung mga nalabag na karapatan natin? Stay at home. Wala ka ng karapatan lumabas ng bahay. Travel pass. Hindi ka makakapunta ko sa lugar kung wala kang travel pass. Kanina ba mga batas yun? Diba? Ngayon, ang tanong, sinuko yung soberenya? Hindi. Sinuko. Sinuko natin. Sinunod natin yung batas na ng foreign policy na. Kaya yun, ang pangit lang balik-balikan yung nakaraan. Sa totoo lang, parang bangungot. Bangungot sa atin yung pandemic na yan. Hindi lang sa ating bansa, buong bansa, naging bangungot yan. At malamang, natauhan ng mga tao, hindi na yan mauulit. I-invento na naman siguro sila ng iba na maging pandemya. Pero, ang tao marunong na. Sabi nga, lalaganap ang karunungan ng tao. Salamat ng marami. Napagkukwentuhan lang naman natin yan. Pero, tandaan nyo, uulitin ko,
darating ang araw ng paghuhukom. Kailan yan? Sabi nga ni Kristo, sa oras na hindi nyo inaasahan, nariyan ang pagparito ng anak ng tao. Kasi muli siya paparito pero hindi niya alam kung kailan. Walang araw at petsa kung kailan. Patas sabi nga niya, sa oras na hindi nyo inaasahan. Hinalintulad nga paghuhukom mga idol doon sa isang magnanakaw na kung paano hindi nakahanda ang isang sambahayan, papasukin ng magnanakaw, ganoon. Hinalintulad ng paghuhukom sa isang magnanakaw na bigla na lang darating sa oras na hindi mo inaasahan. At mangyayari yan sa ayaw natin sa gusto. Alam lahat ng kapatid sa iglesia yan. Maliban sa iglesia, ang iba, ini-ignore yan. So, wala tayong pakialam doon sa mga nag-i-ignore. Basta tayo sa iglesia, alam natin ang mangyayari. Kaya, maging handa tayo mga kapatid. Okay na, salamat na marami. Sana meron kayong konting natutunan dito sa ating tinalakay. At sana, matanggap nyo yung mga katotohanan. Ang Iglesia ni Cristo walang itinuturong labag sa Biblia. Nakabatay lagi sa banal na kasulatan ang aming sinusunod. Kaya nga, kapag lumabag ang isang kapatid at hindi nakinig sa payot saway, tinitiwalag sa Iglesia. At nakalagay din sa Biblia yan, ang hindi sabi niya, nakikinig sa payot saway, kapahamakan ang aabutin. Okay na, so pumuli yung lingkod, si Boyet. Hanggang sa muli, paalam!